Sa magandang araw po sa bawat isa, tayo po ay tumayo na po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sige, pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa araw na ito? Come on, let's give our God our best clap of praise. Yes, Lord, you deserve it, oh God. Sige po, na natin ating mga puso, purihin natin ating Diyos sa araw na to. Can we shout, Hallelujah! Hallelujah to you, Lord. Hallelujah to you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hey! Come on, we clap our hands to the Lord. We will be glad in you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, we sing. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. One more time. Give thanks. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. Come on, we sing. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Brought us from mourning to dancing, from to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. Hear the word of the Lord. Just freedom for the captives. Good news to the poor. And beauty for the ashes. So what are we waiting for? What are we waiting for? This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Thank you, Lord. I will rejoice and be glad in it. He brought us from mourning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. Oh, praise the Lord. Come on, we say, I live to tell what the Lord has done. I live to sing of the Savior's love. I live because he is risen. La 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 la. Come on, we say, I live to tell what the Lord has done. I live to sing of my Savior's love. I live because he is risen. La 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 la. Come on, we say, I live to tell what the Lord has done. I live to sing of my Savior's love. I live because he is risen. La 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 la. I live to tell what the Lord has done. I live to sing of my Savior's love. I live because he is risen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. This is the day the Lord has made. Come on, church. I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Come on, people of God. I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made.
I will rejoice and be glad in it. Brought from morning to dancing, from morning to dancing, to glory, from morning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? La 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 la. Lord, la 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 la. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. Oh, praise the Lord. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Today's the day that you have made, God. We will rejoice. Come on, let's rejoice in the Lord. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Yes, God. Knowing that all you have in store for me is good. Lord, I believe it's good. Today's the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made, and I will rejoice. I won't worry, I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. I'm putting my fears aside. Come on, church. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you. Come on, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more. Yes, there is, oh God, knowing that all you have in store for me is good. We say it's good. Today's the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made, and I will rejoice. I won't worry, I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today's the day you have made, and I will rejoice. Say, today's the day you have made, and I will rejoice. I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day. Whoa, oh, oh. Come on, all together, we declare. I will stand upon your truth. Come on, with all our hearts. And all my days I live for you. Yes, oh God, and I will stand upon your truth. And all my days I live for you. We say, today's the day you have made, and I will rejoice. Yes, today's the day you have made, and I will rejoice. Amen. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day you have made, and I will rejoice. Say, today's the day. Yes, I will rejoice. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh.
Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Yes, Panginoon, Lord, we will trust in what you say, Panginoon. Lord, sa pangalan mo kami magtitiwala, Diyos. Pupurihin ka namin sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Sige kapatid, sa hapong ito, makita ng Diyos yung ating pagtitiwala sa Kanya. Sa ating ngayon, sa ating bukas. Yes, Lord, pananampalatayan namin sa iyo, Diyos. Kawang Diyos na dakila. Kailanman walang maikukumpara sa iyo, O God. Ito ang aming mga puso, ito ang aming mga buhay, O God. Naalay namin sa iyo, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Dakilang Diyos sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. We exalt you, God. We bow down before you. Your presence. Come on, Diyos na mabuti. Come on, Diyos na mabuti. Hallelujah. Yes, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Walang papantay sa kapangyarihan mo, God. Kami mananampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God. That's so glorious. Age to age he stands. Yes, God. And time is in his hands, beginning and the end. Yes, you are. Beginning and the end. The Godhead three in one. Come on, church, we sing. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. God, you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing
How great is our God. Sing with me, how great is our God. Come on. And oh, we sing how great is our God. Louder now, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. You're great, Lord, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above every name. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. Come on, church. You are worthy of our praise. Yes, you are. And my heart will sing how great is our God. One more time. You're the name, oh God. You're the name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy. My heart, oh God, and my heart will sing how great is our God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Sige, pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Yes, Lord. You're the name above every name, Panginoon. Walang maikukumpara, Diyos, sa kapangyarihan mo, sa habag at grasya na meron ka sa pagmamahal mo, Diyos, sa kabutihan mo sa buhay namin, O God. Lord, sa hapong ito, sige Lord, patuloy mong ibaba ang iyong mga salita, ang iyong kabutihan, pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Lord. We open our hearts, we open our minds, Panginoon. Let your word move us, Panginoon. Speak to us sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nandirito, Panginoon. Sige, Lord, dahan mo ang aming puso, ang aming isipan sa pakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Muli, Panginoon, dakila ka at wala kang katulad, O Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord bago tayo matapos. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw yan sa buhay namin, God. Salamat, Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat, O God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Good afternoon po. Pwede po bang palakpakan pa natin minsan ng Panginoon? Hallelujah. Welcome po sa In Christ City Church. Kayo po mga nakikinig sa amin online, you're very much welcome din po na kayo po ay makasama namin sa service po ng In Christ City Church. Handa na ba po ba tayong makapakinig ng salita ng Diyos sa hapon pong ito? Pwede ko ba marinig yung mga amen ninyo? Sige, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Gusto ko basahin, isang verse lang ito, but I have my supporting verse, mga verses. In Proverbs chapter 29, verse 18. At malimit yung nadidinig to at nababasa itong verse na ito. Sabi dito, verse 18, where there is no vision, or when there is no vision, people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ganda, no? Parang, ano lang, pagka binasa mo siya, ano siya eh, nagbibigay siya ng
ng malaking pag-asa at in fact, yung word na happy is he, ikaw itong tinutukoy niya eh, kaya nakakabigay ng saya sa damdamin. Sige, palagpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita sa hapon pong ito. And the title of my message for today, A Vision for Tomorrow. A Vision for Tomorrow. Kasi although parang may something na nagbibigay sa iyo ng saya itong verse na ito, but meron din siyang babala. Ito sa letter A, sabi niya, where there is no vision, people perish. People perish. So, ano siya, very parang basic lang, but very straight yung word. Siguro, ang gusto kong sabihin, even in our title today, A Vision for Tomorrow, kung gusto mong meron talagang mangyari sa bukas mo, lagyan mo to ng pangarap. Lagyan mo to ng pangitain. Lagyan mo to ng salita ng Diyos na siyang magdadala sa iyo doon sa pangarap ng Diyos. Kasi kung wala, maliwanag yung sinasabi nitong Proverbs that where there is no vision, people perish. Na sometimes naghahanap tayo ng parang sagot sa mga nangyayari sa ating mga buhay. But I think this verse ay magbibigay sa atin ng malaking sagot dito. Na kung bakit ang buhay ng madami, o hindi ko alam kung ano yung buhay na meron ka o meron tayo, but yung parang walang pinupuntahan, na para bang na-stuck sa isang sitwasyon, or sometimes ang nakakalungkot kasi parang nagbubulusok pababa. Ito yung sagot that baka nga dito tayo nagkamali. Hindi natin nilagyan ng pangarap ang ating mga sarili. Hindi natin nilagyan ng ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo at nilalakaran mo ito at ano man ang mangyari ay tumutuloy ka doon sa gusto mong puntahan. Kasi kung hindi, dito mapupunta ito at dito tayo sasagutin ng Diyos. That where there is no vision, people perish. So, ito yun. So, siguro, sabi ko nga, dito pwede na akong mag-conclude dito. At no need naman para, I think, itong introduction ko, parang sermon na rin. At parang bumulaga sa atin na kung bakit stuck tayo or wala tayong pinuntahan. At yung pinaka-sad, yung pinaka-worst, ito yung word that people perish. Mapapahamak ang tao na kapag siya ay walang pinupuntahan at pinapangarap at walang parang gustong gawin sa kanyang buhay. At of course, gusto kong dalhin itong usapan in spiritual kasi ito naman ang sinasabi ng Bible na kapag inuna mo siya, ang lahat ng bagay, idadagdag niya sa iyo. So siguro, ang gusto kong pinupunto ko dito ay yung lagyan mo ng pangarap yung relationship mo with your God. Lagyan mo ng pangarap, lagyan mo ng vision. Ano bang gusto mong mangyari? O kaya, ando yung tanong that, God, ano bang gusto mo, Panginoon, sa buhay ko? Since na nakilala na kita, Lord, saan mo ba ako dadalhin? Saan ba yung pinakadulo ng buhay ko? Kasi yun yung pupuntahan ko. Alam, iba yun eh. Kasi kung meron ka nun, ano man ang mangyari, no matter what happens, alam mo, magtutuloy-tuloy ka doon sa gusto mong marating. Kasi kung wala kang vision, ito yung tama tong Bible, that in the end, ang magiging response ng tao, madaling mag-quit. Madaling niya sabihin, ayoko na. Bakit ang mga taong ito, bilis niyan sabihin, ayoko na. Wala siyang pangarap. Wala siyang pangitain. Wala siyang vision. Wala siyang gustong marating sa yung gusto ng Diyos para sa kanya. So, lalo na pag patungkol sa kingdom ng Diyos, na kung wala tayong, hindi natin tulagyan ng dulo at gusto natin puntahan yung dulo ng ating panawagan, madali para sa atin ang sabing, stop na ako. So, ito yung Proverbs, punong-puno ng wisdom at yung realidad
na nangyayari sa buhay natin, even in our time today. So ulitin ko po itong verse na ito, ganda nito. Kasi ang hirap ng wala kang pinapangarap. For example, ako, pastor, so of course, wala akong iniisip kundi yung pinakamataas ng pwedeng mangyari sa church na to. So nandun ka, kaya nandun yung fight mo, nandun yung inilalaban mo siya, ano man ang mangyari, ano man ang dadaanan mo kasi meron kang mas malaking dahilan para gawin itong mga bagay dahil andun yung pangarap mo, andun yung vision mo, andun yung nilagay mo yung buhay mo doon. So ulitin ko po, Proverbs 21 verse 18, where there is no vision, people perish. Sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi naman agad mamamatay ka whatsoever, but ang sinasabi nito, anuman yung mga bagay na nasa buhay mo, kapag hindi mo sinamahan yan ng malalim, ng yung reason at dahilan, madaling mawala yan sa buhay mo. Oh, trouble. Either that is relationship, hindi ko alam, hindi ko alam, negosyo ba yan, trabaho ba yan, or ikaw mismo, kasi baka dumating sa punto ay mawawala ka na lang nang walang nangyari. So, sige po, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. Of course, our main vision, tayo bilang mga anak niya, tayong mga nakakilala sa Panginoon, our main goal or vision is Jesus to be the center of it all. I mean, ano man yung ginagawa mo, andun yung desire mo that God, hindi pwedeng wala ka dito, ikaw ang sentro ng mga bagay na ito. Ano man to ginagawa ko, ano man to pinaplano ko, ano man to iniisip ko, ano man to mga salitaan namin, ano man to mga kwentuhan namin, Lord, ikaw lagi ang goal ko, ikaw ang sentro dito. Ganun ba tayo? I think ito yung trouble. Last Friday, sabi ko nga, observation lang naman, yung parang nakakalungkot kasi hindi na siya ganun. Maririnig mo mga tao, even tayo, na mga Kristiyano, sana, wag naman tayo magtutuloy-tuloy sa ganyan, that magsama-sama ka, hindi ko alam, nasa coffee, nasa bahay, at yung worst, nasa loob ng simbahan, pero hindi na ang Diyos ang pinag-uusapan, hindi na siya ang sentro, hindi na siya ang reason. Minsan, sabi ko nga, ang pagpunta sa church ay hindi na ang Diyos ang dahilan. Sa iba't iba na yung kanyang motive. So trouble na talaga yan. Mawawala na yung pinaka-goal that why you are here. Nandito tayo para sambahin ng Diyos, bigyan siya ng kaluguran at bigyan siya ng yung glory, balik sa Kanya. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Friends, if there's a vision, there is a provision. Ito naman ang totoo. Sometimes, bakit parang kulang? Alam mo ba yun? Lord, kulang. Ano ba to? Kasi walang concrete na vision. Walang maliwanag hanggang dulo yung pagsipat doon sa tingin. Kaya makikita mo ay nagkakaroon ng komplikado yung mga bagay sa simula pa lang. Kasi wala siyang maliwanag na pinupuntahan at yun yung trouble. Yun yung trouble. Pag-uusapan pa natin yan. But, of course, gusto kong idiin that ang sentro naman talaga ng pananampalatayan natin na mga Kristiyano, si Jesus. At ito yung problema pa na sa panahon natin ngayon, bira ka nang makapakinig sa mga usapan ng mga Kristiyano na halos napabanggit lagi si Jesus, wala nang ganyan. At hindi lang naman sa usapan, kundi maging sa mga plano, na para bang wala nang, Lord, Jesus, samahan mo ako, pangunahan mo ako dito, tama ba to? Mali ba to? Wala nang ganyan. O siguro sa personal natin, hindi ko alam, kumusta si Jesus sa buhay mo? Kailan mo siya nabanggit? Kailan mo siya naisip? Hindi ko alam, but ito yung mga nawala. Naalala ko, sabi ko nga kanina, mga sa panahon namin, hindi naman katandaan, but early 80s ako nakakilala sa Lord, or 90s, early 90s ako nakakilala sa Lord. But naalala ko that time, ang mga tao, born again, bukang bibig Jesus, bukang bibig Jesus. Kasi yun naman talaga ang, even, yun na nga kung inawit ba natin, yung awit na He is the center of it all, sa lahat ng bagay na
siya talaga, kaya nga sa usapan, nagmamanifest. Kaya nga, no wonder that time, mga siguro, hindi naman 80s, hindi pa ako Kristiyano, early 90s ako na-born again eh. But naisaksiyan ko din yun na ang mga Kristiyano that time ay nababansagang mga weirdo, weird, siraulo. Ang iba sabi nila kasi wala nang binabanggit kundi si Jesus niya. At siguro, to the point na very extreme yung iba. But medyo nag-adjust ng konti. Ang problema ay doon sa adjustment na wala naman si Jesus sa panahon natin. At naalala ko, naikwento ko nga kanina, yung mga bahay noon, sa bahay, makakakita ka ng mga frame na nandoon that Jesus is Lord, Jesus is my provider, Jesus is my healer. So, yung mga statement na makikita mo si Jesus. Sabi ko nga, even sa mga jeep, sa mga bus, sa mga tricycle, merong mga sticker, may mga statement ng ganyan. Hindi nawawala pangalan ni Jesus. Pero observation lang naman, sa mga panahon na to, parang nawala na si Jesus. Nawala na yung pinaka-sentro ng pananampalataya ng mga Kristiyano. At galawin ko ng konti, sabi ko, sana this is our opportunity naman. Dapat, Facebook. Kumusta Facebook mo? Anong laman yan? Nakakalungkot kasi ako, nasa 3,000 ata yung friends ko, but makikita mo yung mga Kristiyano, wala na eh. Wala ka man lang wala na, halos ilan na lang. Ang makikita mo dyan yung may bahid na Jesus, yung kanyang statement. So ang trouble pa na kapag may mga nagpo-post about Jesus, makikita mo, walang nagla-like. Meron tayong padmat, meron tayong invitation, meron tayong mga services natin, mga announcement. Makikita mo, malulungkot ka. Even yung itong sermon na ito, every Thursday, pinalalabas ito. Makikita mo, ilan lang nagla-like. Pero malulungkot ka kasi may nag-post lang ng something na wala namang kalaman-laman. Wala naman laman na sinasabi. Love pa nilagay, 3. Sabi ko, paano ba ito? Parang nasa na ba ang puso ng tao ngayon? Na parang even sa mga kapulungan ng mga Kristiyano ay wala nang gana. Sumuporta man lang, at least may naglakas ng loob, magbanggit ng Jesus. But walang support. Siguro kaya wala nang nagpo-post kasi nung balikan niya yung kanyang pinost, wala man na nag-like. Trouble. Sige, palakpakan mo na lang si Lord. In John chapter 14 verse 6, ano sabi dito? Jesus said to him, sa kanyang kausap, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang wala. Ito talaga, wala kang pupuntahan. Wala kang magawa. Ang tanging solusyon, si Jesus. Ang lahat ng question, all of man's question in life are answered in this verse. Kung titilan mo yung statement ni Jesus that I am the way, the truth, and the life, pinakamahalaga, pero nawala ng kabuluhan. At trouble kasi nga, even among us. Last Friday, nandito kami sa Powerhouse prayer meeting. Ito yung aming conversation in our devotion. At ang sabi ko nga, nakakalungkot kasi ang mga Kristiyano halos hindi na nababanggit ang pangalan ni Jesus. Wala nang Jesus sa kanilang conversation. Siguro kaya ko nasabi kasi nga, naalala ko, yun na nga, nung maborn again ako, early 90s, sobra ang mga tao. Wala nang binabanggit itong mga Kristiyano, kundi si Jesus. But not in this time. So sabi ko, medyo nakakalungkot sa parte ng Diyos, pero meron pang mas nakakalungkot dun sa aming conversation. Meron pang mas nakakalungkot, bakit? Nawawalan ng pabor ang mga tao. Nawawalan ng sagot ang mga tao. Nawawalan ng answer prayer. Nawawala. Kasi bakit? Hindi na nila isinama si Jesus. At samantalang, ito na ang sabi, I am the way, the truth, and the life. At wala kang mapupuntahan kung hindi mo ako isama dyan, sabi ni Jesus. Hindi ka makakaparoon sa Ama. So, wala kang pabor. Through me, sabi ni Jesus, ako ang magdudugtong sa iyo sa lahat ng needs mo whatsoever. But yun yung trouble. Ito pinag-uusapan natin to, hindi lang to para sa Diyos.
Kasi nga nung una, parang nalungkot ako. Sabi ko, ano kaya damdamin ng Diyos ngayon na hindi na siya sentro? He's not the center of it all. Sa lahat ng mga ginagawa ay almost nandun siya sa baba. Pero nalungkot ako kasi nga naisip ko na, teka muna, ang trouble dyan ngayon ang tao, mawawalan siya ng pabor. Dahil hindi niya kinonect si Jesus sa kanyang mga ginagawa. So lahat ng yan, ang dulo ay wala. No wonder. So alam nyo, hindi ko alam ito yung mga sagot na mga tanong na bakit kahit mga Kristiyano ngayon hirap na hirap. Baka nga dito tayo nagkakamali na oo, nagsasabi tayo that we have our Jesus but hindi natin nailalagay sa ating mga buhay, sa ating walk and talk. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Anyway, paalala naman to lahat sa atin. Tingin ko wala naman pwedeng magiging parang one-sided lang to. At maging sa akin, kinakausap ako ng Diyos dito. Kinakausap ako ng Diyos dito. Bakit? Kasi nga, then among us, na mga pastors or leaders, may trouble kami dito. Friends, with a clear vision, nandiyan ba yan? Of what we become in, or what we become in Christ, no difficulty is too great. Sometimes parang napakahirap kasi nandun ka sa situation mo, parang ang hirap talaga, mahirap talaga without Jesus. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. Pag hindi mo ako sinama dyan, matutrouble ka, pero kapag sinama mo ako dyan, anuman yung troubles mo, anuman yung pangarap mo, na hindi naman siya ganun kadaling kunin, but kung isinama mo ako dyan, walang magiging problema at walang magiging imposible. Without it, yun yung trouble. We really move beyond our current boundaries. Nandun ka na uli sa parang nakaharang yung mga bagay sa buhay mo na hindi mo makita. Tulad, yun na nga, sabi ko, hindi lang naman to sa mga preachers kasi tayo naman ay mandato na tayo ay dapat si Jesus talaga ang sentro sa buhay natin at kapag si Jesus ang sentro mo at siya yung binibigyan mo ng kaluguran, si Jesus wala naman talagang ninanais, kundi mapangyari yung ginawa niya dun sa cross ng Kalbaryo, so that in the end, marami maliligtas. Mawawala ng saysay yung kanyang kamatayan dun sa cross kung walang taong makapakinig ng gospel, na yung pangalan niya that He's the only way. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sa kaliligtas ng tao, maliban sa pangalan niya. So ito yung inaantay ng Diyos sa atin, and this is our responsibility to mention His name. Banggitin yung pangalan niya, that in the end, yung i-declare that He is our Savior. So, yun na nga sa madami sa atin, and sabi ko nga, even among us, mga preachers, natigil na kami, o natigil na tayo na magpipreach about with the vision of yung lost souls. Yung wala na tayong ganun yung wala ka na bang pangarap na ang dami diyang mga lost souls? At yun naman talaga ang puso ni Jesus na masave itong mga to. And leading them in the service to Him. So ito yung mga hindi ko alam. But sorry wala naman akong problema. Nabanggit ko din to kanina. Ang mga churches ngayon, nagkakaroon sila ng kanilang ano ba tawag, yung pagtaas ng kanilang attendance. But that is just attendance because why? Galing sa ibang church. Wala akong problema. Lumipat, wala akong problema. But because meron talagang ganun. Sometimes hindi ka na effective doon at dinadala ka ng Diyos sa ibang church para gamitin ka ng more than before. But hindi ko sinasabing problema yan. Okay lang yan kasi sometimes tayo din naman, may mga member tayo, lumilipat din sa ibang church. Kaya wala akong problema dyan. At mayroon naman lumilipat din sa church natin. Kaya normal yan, but hindi yan ang church talaga at hindi yan yung goal ng church na maglipat-lipat lang. Ang goal ng church is to have fresh souls, new convert, mga tao na dapat ay mga
mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Panginoon at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sige, palapakan mo si Lord. And that is our goal. Friends, nawawala tayo dyan. Kasi para bang, ang ano bang goal natin? Minsan namamali na tayo, distorted yung mindsetting. Kasi nga parang, for what? Ano si Jesus sa buhay natin? Para magkaroon ng mga bagay sa mundong ito, bonus na lang yan. That is not our main goal, na magkaroon ito, magkaroon yan, kung ano-ano. Oo, walang problema yan. Kayang ibigay ni Jesus yan sa buhay natin. Ang Bible nagsasabi na unahin mo siya at ang lahat ng bagay, idadagdag niya sa iyo. But ang focus ng madami, wala nang Jesus. Nag-focus dun sa idadagdag, kaya ang trouble nandoon. So, teka muna. Sorry talaga. Sabi ko nga, Lord, kausapin mo kami dito. Lord, kasi mamamali kami, Lord. Ang liwanag ng salita mo, that kung walang vision, mapapahama kami, Lord. Yung clear vision, yung totoong vision at yung reason kung bakit kami nakakilala sa iyo. Although, of course, yung salvation namin ay secured, but we have our ministry, our responsibility, na kaya nga hindi pa tayo kinukuha ng Diyos kasi may gagawin pa tayo for His kingdom. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. What will happen kung hindi ito ang nangyayari sa buhay natin? Itong pinag-uusapan natin. What will happen? Anong mangyayari? Basic lang naman yan. It will lose our pioneering spirit. Yung pinaka-purpose ng buhay, kung bakit mo nakilala si Lord. Because you want to use us, to use you, at to bring souls. Ang Bible nagsasabi, may isa lang kaluluwang tatanggap. Sabi, yun yung statement na binanggit ang langit kung ano nangyayari sa lupa. That, ang sabi, libo-libong anghel nagkaroon ng kasiyahan because of that one soul. Biro mo yun, yung gagawin mo, alam mo na nagalaw ang langit. Dahil meron kang nagamit ka ng Diyos for that one soul. Sabi, libo-libong anghel sa langit ang nagkaroon ng kasiyahan sa langit. Of course, kasama ang Diyos doon. Hindi lang isinama siya doon kasi hindi ko alam paano ginamit yung word, because that is heaven, nandyan ang Diyos. Kasama ang Diyos dyan na napasaya natin. Kasi wala nang dinidesire. Ang Diyos ay yung to save more people. Sige, palapakan mo si Lord na wala tayo sa focus. Hindi ko alam, ang iba, galing tayo sa iba't ibang mga churches at baka nanonood pa kayo online at dami naman mga magagaling na mga preacher at yun na nga, at baka mamali tayo sa mga napapakinggan natin na ini-entertain na lang tayo. Wala nang responsibility. Ini-entertain na lang tayo. Ganda na sinasabi because that in the end, that is for yourself. Kasi gustong-gusto ng sarili, marinig niyan na ano marireceive ko. And that is selfish. Self-consume. At yun yung, sorry talaga, kasama tayo dyan, kasama ako dyan. At kinukorek tayo ng Diyos dahil sa, teka muna, nawawala tayo sa totoong gospel. That in the end, yung gospel ay pinipreach yung cross. Yung bigat ng ginawa ni Jesus dun sa cross. So that in the end ay maintindihan natin that we are also responsible. Ang pagiging Kristiyano ay hindi siya puro lang saya. Meron siyang kaakibat na responsibilidad na that in the end, gagamitin ka ng Diyos for His kingdom. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, yun na nga, mawawala tayo sa yung original plan ng Diyos. Teka muna, church, mga kapatid, huwag tayong pumayag. At least, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi nakakadinig pa tayo ng ganitong usapan. Kasi baka ang lungkot baka andun na tayo pero sa usapang malalaki pero nakalimutan natin ang totoong gospel. Nakalimutan natin o nawala tayo sa tamang direction, nawala tayo doon sa pioneering spirit that in the end ay, hindi ba, nung maramdaman mo si Lord, first love mo, sobrang desire sa Lord, na nandun talaga yung desire that, God, I want to serve you, Lord. Use me. But that in the end, ay unti-unting naglaho. So, balik tayo doon. At hindi ko alam kung experience din nyo yun. Nakakilala nyo si Lord, wala na kayong bukang bibig, kundi si Jesus. Yung unang mga panahon, unang araw. Sarap lang, but dapat hindi po nagbabago yun. At dinadala tayo uli ng Diyos dito kasi parang
nawala na tayo dun sa ganong klase ng kalagayan. So, what happened? Hindi na tayo magiging effective. We will become ineffective sa lahat ng bagay. Of course, even in the ministry. Ineffective sa family, ineffective, hindi ko alam, sa negosyo, sa lahat ng bagay. Lalo na kung nag-declare ka that ikaw ay Kristiyano, that in the end ay wala kang focus sa Diyos, wala man lang pangarap ng mga bagay na that in the end ay nakakonect sa Kanya, lahat ng mga ginagawa mo, hindi ka magiging effective. Mawawala ng saysay ang lahat ng ginagawa mo kasi hindi magpa-prosper. Hindi magpa-prosper. That ang mangyayari ay magiging, sabi ko nga kanina, magiging grumbler ka at that in the end, magre-reklamo ka sa maraming bagay. Magre-reklamo ka. Magiging reklamador ka. Di ba? May mga tao na sobra naman dinadaanan pero makikita mo, tumutuloy-tuloy lang. Kasi nakakonect, wala kang maririnig sa Kanya kundi ang Diyos. So makikita mo, wala siyang tunog reklamo. Wala siyang tunog reklamo. May mga taong ganun. Naalala ko, nagkwento ko rin ata kanina, pero iksin ko yung oras. Kami mag-asawa kasi ayun nga, kahapon, nag-uusap-usap lang kami sa bahay at naisip namin kayo na sabi ko, ang usapan namin, madami din dumadaan sa pagsubok ngayon. Nakita namin yung mga sitwasyon. So that and then, ito sa conversation namin, sabi ko, alam mo, dinaanan din natin yan. And I think, more than that pa, yung mga dinaanan. Sobra yung mga dinaanan. So nagkukwento-kwento nga siya. O nga, Dad, sabi niya, umabot ako sa punto na sumakay ako ng jeep, wala akong pamasahe. Hindi ko nga alam, sabi niya, paano ako bababa? Kasi naisip ko, wala akong pera, sumakay ako ng jeep. At inisip niya, baka pahiyain siya ng driver. Pero hindi ko alam, sabi niya, Dad, sabi niya nga daw, Lord, tulungan mo na lang ako, paano ko bababa dito nang wag ako maiskandalo. Wala akong pambayad. At yung time, nagkukwento nga siya na meron siya pinupuntang friend na ang inisip nga niya ay, kasi ang inisip niya pagbalik, paano? So sabi niya, hiram na lang siya ng pamasahe sa pupuntahan niya. Ang problema, pagdating doon sa, yung mga kwento lang naman, experience, pagdating doon sa bahay ng kaibigan, walang tao. Sabi ng kapitbahay, wala po sila dyan. Sarado. Sabi niya, paano to, Lord? Naglakad ng ilang kilometro ang asawa ko pauwi ng bahay. Yun yung mga panahon na nandun kami sa ministeryo na talagang ano man ang mangyari, walang atrasan. At that time, malilit pa yung mga anak namin. Siguro mga baby pa itong mga to, mga hindi pa nag-aaral. May ganun kami mga experiences. Kaya alam na niyo mga dinadaanan ng tao. So, yun na nga, na in the end, kung wala ka talagang pangarap, yung pangarap mo na buwis buhay to serve the Lord, madaling magsabi, ayoko na. Ano naman, bago kami pumunta dito, ganda ng buhay namin. Bago kami nag-desisyon mag-serve sa iyo, Lord, ganda ng aming pupuntahan. But nandun yung statement kasi that God, we will serve you no matter what happens, Lord. Dalhin mo kami sa aming panawagan. Sige, palapakan mo si Lord. Merong pangitain, may panawagan, may maliwanag na vision so that in the end, alam mo yung dadaanan mo lang to, pansamantala lang to, Lord. At pwede mo siyang tignan that this part of your training, that in the end, meron pang mas better than this pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Naalala ko, teka muna. So, sige, bigay ko muna yung yung, 3 points. Tuloy lang ako, pero pasada lang to. That in the end, the necessity of a real vision. The necessity of real vision. Number 1, vision is the ability to see. So dapat meron ka nito, yung wala pa man, nakikita mo na kung ano ka, sino ka, ano gagawin mo, saan ang dulo mo. The ability to see. Dahil ito yung magiging guide mo na huwag kang mawala. Hindi ka mapupunta kung saan-saan kasi focus ka lang doon sa pupuntahan mo. The ability to see. Meron kang awareness, meron kang kamalayan patungkol dyan sa pinupuntahan mo.
Alam mo yun, that, oo, hindi ako maayos ngayon, pero alam ko yung dulo ko dito, maganda. Kaya hindi ako aalis dito sa path na ito at pupuntahan ko yung destiny ko. Sige, palapakan mo si Lord yan. Iba yun. Friends, ito yung mga nawawala na sa atin eh. Kaya bilis natin magsabi, ayoko na. Sa maraming mga bagay, ayoko na. So, ito yung trouble. Kung wala kang pangitain, tama ang Proverbs sinasabi na kapag wala kang vision, people perish. Ang tao mapapahamak sa lahat ng kanyang ginagawa kasi wala siyang pinangahawakan. Vision means the faculty of sight. Nandun ka, nakapokus ka, nakikita mo yung dulo mo. Friends, dapat may ganun. Ang hirap yung wala kang ganun. Paano na lang? Nandun ka, ang unusual insight, yung hindi meron kang nakikitang magandang kinabukasan kaya hindi pwedeng, nag-preach ako mga nakaraan, yung magpanghihinayangan mo, nakita mo na yan panghihinayangan mo, hindi ka pwedeng basta na lang mag-iba ng daan, o mag-quit kasi panghihinayangan mo yung nakita mo, meron kang unusual, yung foresight, meron kang foresight na ikaw lang nakakakita nun. Kaya may makita ka mga tao na ano mangyari, nakikita mo diretso ang lakad, hindi nagbabago ng statement sa kanyang buhay at sa kanyang Diyos. Sige, palapakan mo ang Panginoon. Ganda, no? So, andun ka na a mental image produced by the imagination. Yung mayroon kang ganun. So, yun na nga Pwedeng hindi ka naintindihan ng iba, pero nakita mo na, na-imagine mo na kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo pagkatapos. So, andiyan pa yan. Meron pang isa, apat, the experience of supernatural as if you with the eyes. Yan yung vision. So, mahalaga po to. Siguro, hindi ko alam paano mo to ngayon napakinggan. Maybe this is your answer prayer that kailangan mo siyang buuin uli. Hindi pwede. People perish, sabi ng Bible, kung wala ka man lang pangarap. Ano ba gusto mo? Anong gusto mo? Kasi si Lord naman, doon ka naman niya tatanungin, anong gusto mo? Ay kung ngayon magtatanong si Lord, anong gusto mo? Wala kang sagot. Dapat nandun ka naka-ready, Lord, ano mo yung gusto ko? Lord, alam mo yung pinapangarap ko, Lord. Alam mo yan, Lord, natutulog na lang ako, napapakidipan ko pa yan, Panginoon. At alam ko yung gusto ko, Lord. Naka-inline sa iyo. Of course, ang isa sa pinaka-gusto ko, Lord, ay yung mabigyan kita ng kaluguran. Mabigyan kita ng parangal sa buhay ko. Maluwalhati ka, Lord, so that in the end, kunin mo yung glory, Panginoon, pagkatapos. Sige, palpakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda, no? Yung ganong klase ng klase ng vision that God, gusto kong malugod ka sa buhay ko. Lord, gusto kong maparangalan ka at maitaas ka, Panginoon. Nalala ko, I think, nandito is ibang pamilya, nag-dedicate ako I have the opportunity to dedicate the business of one of our members. Last, I think, Thursday, tama ba ako, Daniel? Na ganda lang yung aming conversation kasi yung may-ari ng negosyo, nagkukwento siya na sabi niya ay may bahid, may kinalaman ng In Christ City Church kasi sa bawat sermon na nadidinig niya ay nadadagdagan siya. I mean, kumukuha siya ng salita ng Diyos sa kwentuhan ng ganito at sabi nga niya, duwag ako, sabi niya, takot akong mag-engage ng mga bagay-bagay. Ayaw ko yung mahina loob ko, but nababakapan ako ng salita ng Diyos through In Christ City Church, sabi niya. Kaya dumating ako sa punto na no choice ako, napuno na ako ng salita ng Diyos. Kaya nagdesisyon akong magputak ng isang business na kahit hindi ko kaya, sabi niya. In fact, sabi nga niya, ganda ng sinaang testimony niya. In fact, sabi niya, kung bakit takot ako, wala akong puhunan, wala akong gamit kasi nasa ano ba tawag dyan? Ano ba ngayon? Paggawa ng cake? Yung mga ganong business. So, gumagawa siya sa madalit salita. But sarap ng cake niya. Tuwing punta ko sa kanila, kasi from the time may mga birthday sa kanila, bibisita ko sila, na-invite kami. At na-encourage ko siya, siguro mga ilang taon na yan. Sabi ko, sarap ng cake na niluluto mo, pero pang consume lang ng pamilya siguro, kaya sa mga friend lang. Ganun. Sabi ko, benta mo to. Sabi ko,
But sabi niya, nakakatakot. But ang ganda kasi yung dedication last week, kumuha na ng pwesto. Kasi kulang na yung lugar niya sa bahay, sikip na yung bahay, nagiging bodega na yung bahay niya. Kumuha na ng lugar for production at ang order ay umaabot na sa mataas na level. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Ganda lang ng kanyang statement, kaya ako siya nabanggit. Sabi ko nga, nakita ko yung logo niya sa kanyang pangalan ng kanyang negosyo. Mayroong bahid ng Diyos. Andun yung pangalan ng kanyang business, but sa ibaba, sabi niya, pray, make it, and it repeat. Sabi ko, alam mo, yung mga tao na malalim mag-isip, na kapag nakita yung logo mo, may something sa business mo na kaiba-iba. Sabi nung una, pray. Statement sa baba, sabi. Kasi paggawaan ng cake, make it repeat, sabi niya. Sabi niya, Pastor, galing yan sa testimony kasi bago ako gumagawa ng cake, sinasabi ko talaga na, teka muna, kasi lahat ng gamit, hiram yung baking, hindi ko alam yung mga binabanggit niya, but sabi niya, Lord, puro hiram to. Pero sabi niya, puno-puno ng panalangin sa Diyos. Sabi ko, tama lang yung ginawa mo, kaya tama lang din na pagpalain ka ng Panginoon ngayon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. See, like Joshua and Caleb did. In Numbers chapter 14, verse 6, I think to 9, gusto ko lang basahin to. Nag-preach na ako nito ng mga nakaraan, but I have to give you this illustration. Sabi dito in verse 6, chapter 14 ng Numbers, Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jophanet, who were among those who had exposed the land, tore their clothes. Alam natin tong kwento na ito kasi merong 10 na mga negative. 2 lang sila na naging parang positibo na gustong-gusto nilang kunin yung promise. But yung 10 ay talagang negative. Sinasabi nilang, hindi pwede, mahirap, hindi kaya. Puro giant yung mga tao doon. Hindi natin sila kayang lipigin. Kaya ito nabanggit, sabi, nagpunit ng damit ng dalawa, itong si Joshua at itong si Caleb. At para lang patunayan at pasubalai, i-renounce or yung ibaliktad yung statement nitong 10 na negative. So that in the end, ang sabi, and said to the entire Israelite assembly, the land we pass through and explore is exceedingly good. Ganda, no? Dapat may ganun talaga yung mga ginagawa mo ay may kamay ng Diyos. May kinalaman ng Diyos, kaya yung statement sobrang solid na sa kabila ng opposition, sa kabila ng negative, sa kabila ng ebidensya, sa kabila ng katotohanan nagsasabing hindi mo kaya, wala kang puhunan, at mahina loob mo, wala kang ganito, wala kang ganyan. Ito yun But that in the end, ay kapag sinama mo ang Diyos, magiging iba ang statement mo. Magiging iba ang statement mo. Itong dalawang ito, ganun yung kanilang damdamin dahil kumuha sila, humugot sila ng lakas mula sa Diyos. Kaya sabi nila, the land we pass, yung makita namin ng lugar na to, through and explored, and sabi dito is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land. Ganda, no? So, ito yung may mga pangarap ng mga tao. Ito yung may mga salita ng Diyos. Ito yung mga tao na may nakitang dulo na maganda yung kanilang dulo, kaya pinaglalaban nila na kahit na they are majority. Biro mo, 12 sila pinadala. 10 nagsabi, hindi pwede. O pwede naman sabihin, wala na tayong magagawa. 10 na yung nagsalita. Pero hindi. Nanghawak sila doon sa, teka muna, sinabi ito ng Diyos sa atin. Binigay na ito sa atin. Teka muna, kasama natin ang Diyos dito. Sabi, only do not rebel against the Lord. So meron lang kasi talagang pasubali sa mga bagay-bagay na huwag tayong magrebelde sa Diyos.
Huwag tayong magsalita ng laban sa Kanya. Please. Na pag nandiyan ka na, don't rebel against God. Ito yung kanilang sinasabi. Ibibigay sa atin ng Diyos to. Huwag lang tayong magrebelde sa Diyos. Huwag tayong magsalita ng against Him. Hindi ko alam sometimes tayo, magaling tayong gumanon eh. Magaling tayong magbago ng isip, ang statement natin. So that in the end, hindi natin nakikita, nagre-rebelde na tayo against God. So trouble yun. Yun ang nagiging trouble kung bakit hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mo at of course gusto din ng Diyos. Sabi nito, only do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land. Ganda, yung statement nitong dalawa. Because we will devour them. Mapapanalunan natin sila. Mapapanalunan mo yung situation. Di ko alam anong kalagayan mo. Yung ebidensya nagsasabi, di mo kaya yan. Giant yung enemy mo dyan. Ang lalaki ng trouble dyan. Huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang subukan. Huwag mo nang pasukin, di ba? Huwag mo nang itry. Mahina ka. Ang lalaki niyang responsibilidad at trouble. May mga ganun eh. At yun, kung wala kang salita ng Diyos at wala kang vision, wala kang pangita, hindi mo nakita yung dulo na nakita mo na yung dulo, sabihin mo, oo. Pero hindi, sabi nito, hindi, nakita namin. Ganda ng lugar. Ganda ng lugar. At yung lugar na yun, ibibigay sa atin ng Diyos yan. Huwag lang tayong magrebelde sa Diyos. Huwag lang nating salingin yung kanyang gusto. Sumunod tayo sa Kanya. Ang ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Di ko alam, no? Sabi dito, their protection is gone. Alam mo, yung mga opposition ng buhay, kapag kasama mo ang Diyos, sabi diyan, no? Their protection is gone. Oo, they're giant, but wala silang proteksyon. Kapag ang Diyos ang kaharap nila dyan, mawawalan sila ng proteksyon. Their protection is gone, sabi. But the Lord is with us. The Lord is with us. Do not be afraid of them. Ganda. Friends, hindi ko alam. Ano yung nilagay sa iyo ng Diyos? Ano pinagagawa sa iyo ng Diyos? Samahan mo ng pangarap at vision yan. At in the end, makikita mo magbabago ka ng statement. Hindi yung dati, hindi kaya, mahirap, wag na lang, dito na lang ako. Okay na ako dito. Ang laki-laki pa ng plano ng Diyos sa'yo. So, pero kung meron kang vision that alam mo kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Diyos at saan ka pinupupunta niya at kasama mo ang Diyos, sabi dito, do not afraid of them. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, meron isang kwento. So, gusto ko lang ditong nabasa ko, kwento na isang batang nag-aaral, a schoolboy who brought home his report card. At negative yung card niya, galing sa eskwela. Hindi ka-impress. He had a heavy heart because of having poor grades. Etong bata. At binigay niya sa tatay. And then ang tatay sabi, what have you say about this? Papa nitong grade mo, o anong masasabi mo? And ang sabi ng bata, one thing for sure, the boy said, sabi niya, Dad, you can be proud. You know that I have not been cheating. Sometimes ito yun si Lord, na hindi naman to yung parang tignan ka ng Diyos kung napanalunan mo ba, hindi mo napanalunan. Hindi po. Ang titingnan sa'yo ng Diyos, paano ka nagsimula? Paano mo ginagawa yan? Taos ba yan sa puso mo? Kasi hindi naman tayo guaranteed na lahat ng ginagawa natin ay mananalo tayo. Pero hindi kasi diyan tumitingin ng Diyos kung napanalunan mo o hindi mo napanalunan. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung paano mo yan sinimulan. Isinama mo ba ako diyan? Paano mo yan sinimulan? Kasama ba ako diyan sa mga plano mo at habang ginagawa mo yan ay tinatawag mo ba pangalan ko? Doon ka titingnan ng Diyos. Ngayon, kung sakaling ginawa mo yan at hindi ka nagtagumpay, walang problema. Tulad nitong batang ito, sabi niya, Dad, maging proud ka sa akin. Never ako nag-cheat. Ano man ang nangyari dito, naging honest ako dito. Ito din yung Diyos natin. Friends, ito yung Diyos natin. Hindi naman to yung palpaka, doon ka titignan at gagarutuhin ka ng Diyos. Hindi po. Pumalpak ka minsan, but at and then, alam ng Diyos yan kung paano mo yan nilabanan.
paano mo yan nilabanan? Andun yung conviction, andun yung fight mo, but that in the end po pwedeng sa isang banda ay na-knockdown ka. But that in the end, hindi ka titignan ng Diyos, sabihin, goodbye ka na. Hindi. Babalikan ka ng Diyos at titignan niya, ano ba nangyari? That in the end, nakita ka ng Diyos, lumaban ka naman eh. Lumaban ka naman. So that and then, ano sasabihin sa'yo ng Diyos? I will give you another day and another chance. Do it again. Oh, ganda. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, siguro, gusto kong sabihin na, huwag ka mawala ng pag-asa. Lagyan mo lang ng pangitain yan. Lagyan mo yan ng laman. Isama mo ang Diyos dyan. Lagyan mo yan ng pangarap. Lagyan mo yan ng maliwanag na statement. At tignan mo ng mabuti saan ang dulo niyan at puntahan mo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Ano ibig ko sabihin? Yun na nga, sinabi ko kanina, that in the end, hindi naman titingin ng Diyos na kung gaano ka katalino, gaano ka kagaling, at naipasa mo yung mga bagay na yan because of your talent whatsoever, hindi po. Titignan ka ng Diyos kung paano mo yan ginawa. So, hindi talaga po pwede yung parang galing ko kasi, hindi din eh. Kasi ang Diyos hindi tumitingin sa galing, tinitingnan niya yung laman ng puso, kung ano ang laman ng puso. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi na naman din yan titignan kung hindi ka magaling kasi doon ka pa rin niya titignan kung ano laman ng puso mo. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Friends, finding the vision God has for us, take times in prayer. So, ito, mahalaga din to eh. Nadinig ko doon sa yung nagpa-dedicate nga, sabi niya, dumating sa punto na medyo matagal-tagal din, sabi niya, na nag-antay ako. Nag-start ako 2016, but medyo anong petya na, sabi niya, Lord, parang hindi naman nagpa-prosper itong ginagawa ko. And then sabi ko sa kanya, tama lang yan. Sabi ko nga, parang in Christ City Church lang din yan eh. Magta-10 years na tayo this coming November, 10th year anniversary. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? But dumating ka sa punto na, Lord, sa punta na kami, Lord. Para bang, Lord, ano ba, Lord? Ano ba, Lord? Dami pa ko po ang bakante, Lord. Dami pang mga bagay na hindi nagawa or hindi narating, Lord. Ano petsa na? May mga ganun eh. But babalik ka lang naman sa isang banda that ang Diyos ang may hawak ng oras. At that in the end, hindi ka naman lugi dyan kasi ang lahat ng yan ay valid kasi titignan ka ng Diyos kung paano mo yan in-establish. Kasi meron talaga ang Bible nagsasabi that may panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Friends, may mga panahon na sige lang, tanim lang ng tanim. Tanim lang tanim kasi definitely ang Bible nagsasabi that sure yan kapag meron kang itaninim, meron kang aanihin. Sige, palapakan mo si Lord. Alam mo, sometimes yung time ang trouble natin kasi nagmamadali tayo. Sabi ko nga dun sa kausap ko, alam mo, ang pagkakaiba ng mga establishmento na parang fly night, ano ba yung sabi ko? Yung parang kabuti na lang na agad-agad sumibol, parang nakakaingit sila kasi parang ang bilis naman nilang lumago. Parang ang bilis naman nilang, Lord, ang bilis na nilang lumago. Pero kung yan ay parang kabuti lang at hindi yan dumaan sa panahon, alam mo ba yun? Hindi yan dumaan sa pagsubok, hindi yan dumaan sa pagtesting, bilis din yan mawala. Kaya sabi ko nga sa kanya, alam mo, itong negosyo mo, mahihirapang mawala to. Alam mo kung bakit? Yun yung, hindi ko alam yung exacting word na nasabi ko sa kanya, no, pero yung gusto kong sabihin ay, nandun siya sa, naitanim siya ng solid, naitayo siya ng buo. Hindi siya parang malnourished whatsoever. Hindi siya bonjing na saglit lang, wala na. Kundi talagang, so that in the end, hindi siya parang sa konting pagsubok lang ay sasabihin mo, ayaw ko na. Kasi bakit? Ipaglalaban mo dahil alam mo na ang laki ng investment na naitayo dyan at nailaban dyan. Kaya hindi ganun kadali yung para bang madali lang para isipin mo na mawala ito o bukas wala na. Hindi ko alam paano ko banggitin yung word na ginamit niya, but ang gusto kong sabihin, friends, may mga bagay na
parang matagal, bumalik yung result, but that and then, di mo na-realize o naisip na ini-establish ka lang ng Diyos. Pinupuno ka niya at nilalagyan ka niya ng mga, ano ba't pwede dyan? Mga bagay so that in the end, hindi ka basta-bastang matinag, hindi ka basta-bastang mabuwal. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. May oras pa ba ako? Mukhang naubos yung aking oras. Number 2, vision is faith. The faith to believe. Attitude. Oo nga. May mga pananampalataya. Ang madami, but ano yung saloobin? Ano yung, paano mo ikinikilos yung faith mo? Ito din yung trouble eh. That in the end, yung vision kasi ay, ito yung maglalagay sa'yo ng karagdagang tulong na para maniwala ka doon sa mga bagay na malabo. Vision is the faith to believe. Pag sinabi mong faith, ito yung mga bagay na hindi sigurado. Pero bagamat hindi ka sigurado, pero naniniwala ka na sigurado. And that is faith. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sometimes yung ganitong mga usapan, akala mo wala lang, pero ang laki ng kanyang binibuild up sa karakter ng tao. Lalo na sa Kristiyano. Kapag wala ka nito, wala kang understanding ng ganito, hindi mo alam ano nangyayari sa iyo But I think this sermon ay makakatulong sa atin na etong vision ay nagpupush at nagdadagdag ng dahilan para maniwala ka doon sa tingin mo parang imposible, pero maniniwala ka at sa that in the end, ilalakad mo ito, ikikilos mo ito, iakbang mo ito, gagawin mo mga bagay na to. Because you have your vision, meron kang nakikitang maliwanag na pupuntahan. Merong isa pang akong illustration. Bagamat ito ay parang foreigner yung story. Wala naman kasi tayo nitong ibon na to. Itong hummingbird. Hummingbird, both the hummingbird and the vulture fly over the desert. Ito yung kwento yung vulture, iba yung character nito All vultures is rooting meat. Ano ba yun? Yung dead meat. Nabubulok na mga karne, yun yung kanilang gustong-gustong makita sa baba. Kapag lumilipad sila, ang hinahanap nila, hindi yung mga buhay. Yung pag nakita nilang may isang bagay, lalo na kung hayop yan or whatsoever, na hindi na gumagalaw, yun yung tinatarget nila kasi yun yung kanilang kinipray, yun yung kanilang pagkain, yung mga nabubulok, yung mga dead meat, mga walang buhay, because that is what they look for. Yan yung kanilang sistema. They thrive on that diet. Yan yung doon sila parang nasisiyahan doon sa kanilang pagkain ng mga dead meat. But hummingbirds ignore the smelly flesh, yung wala sa kanila, hindi sila na-attract doon sa mga mababahong mga bagay or of dead animals. Instead, they look for colorful blossoms of desert plants. Kasi nga, ang pagkain nila nandun sa mga bulaklak. Doon yung may mahabang tukayan na papasok nila doon sa gitna ng mga flowers, nandun yung matatamis na tubig, yun yung kanilang pagkain. Kaya doon sila na-attract. The vultures live on what was. Meron kasi itong kinalaman din Kaya nung mabasa ko to, sarap lang din siyang gawing illustration sa buhay natin. Na itong mga vultures, nabubuhay sila yung kanilang nakaraan. They live on the past. They fill themselves with what is dead and gone. Nandun sila sa ganung klase ng thinking. Naghahanap sila kung ano yung mga patay ng mga bagay. At this is negative sa atin na mga Kristiyano kasi sa malimit na pagkakataon na madami akong mga taong mga nakakausap na yung kwento ay mga
dead story. Mga dead experiences that papalik-balik, paulit-ulit. Sometimes meron nga akong ganyan, talagang diretsahan na eh. Nasasabi ko, can you stop that? Tagal na yan, 10 years ago. Sabi ko, wala ka na ba ibang kwento na bago? Kasi 10 years na yan at ayan puro sama ng damdamin yung kwento mo at hanggang ngayon ay andyan ka pa rin sa damdamin na yan. Pwede bang mag-move on ka na? Alam mo, sometimes mabibigat na yung magte-take ka ng risk. Lalo kung friend mo, sabi mo, hindi pwede ito pabayaan. Takal na natin nag-uusap, paulit-ulit ka na lang. Pwede bang umanap ka naman ng isang anggulo na may ginagawa namang maganda ang Diyos sa'yo at yun ang ikwento mo? So trouble parang mga vultures na wala nang hinahanap, kundi ang trouble papakain mo sa iba. Ang iniisip ko, paano na lang kung ang mga kausap nito ay yung mga bagong Kristiyano? At ito ipapakain mo kasi pastora na anong pagkain yan? Dead meat yan? At ipakakain mo yan sa mga tao at magiging lason yan para sa kanila. Kung yun yung paulit-ulit. Hindi ko alam, hindi ka naman kailangan maging pastor. But even kung Kristiyano ka, hindi ko alam anong ministry mo. Pero dapat aware ka din dyan sa mga kwento mo. Kasi baka 5 years ago na yan. Bubuon ka na. Daming kwento pwedeng paghugutan. So that in the end, makakapag-encourage sa sarili mo at makakapag-encourage ka sa iba. Sige, palapakan mo sa Lord. But hummingbirds live on what is, they seek new life. Naghanap sila ng mga fresh flower, mga buhay at mga colorful. Yun ang kanilang target. At pag nakita nila, doon sila bumababa. Ganda, Attitude ng Kristiyano dapat ganun. They fill themselves with freshness and life. Merong buhay. Tingnan mo ngayon katabi mo kung fresh ba yan. Ayaw na akong parang tigas na ng mga liig. Sige, tignan mo lang. Wala naman akong sinasabing may sasabihin ka eh. Fresh ba? Tingin mo ba fresh flower ang hinahanap or dead meat ang hinahanap? Trouble Alis tayo dyan. Kasi yun yung nagpapasama ng buhay. Dami ko nang nakitang ganyan. Walang, yun na nga. Walang vision, walang planong may puntahang bago. Nandun sa lumang kwento at nandun na lang, na-stuck sa luma at wala na. Ayaw na mag-plan, another plan that there's a lot of opportunities sa buhay. Lalo na kasama mo ang Diyos, ang daming paraan ng Diyos para lagyan ka ng magandang kinabukasan pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, At ito ang talagang gustong-gusto ni Satanas na gawin sa atin at gusto niyang makita sa mga buhay natin that Satan's greatest attack on the vision that God gives each of us in our attitude, kung paano natin siya dinadala at pagkatapos ay ikinakamada sa ating mga buhay. Kasi nga, yun na nga nandun tayo sa punto na, mga example lang naman to, that most of the time, an attitude that says, yung attitude, yun yung trouble yung attitude na attitude na ang problema, trouble na. Iba kasi ang tunog. Kasi kapag si attitude na ang pinakikinggan, magiging parang maras tayo Anyway, for example, sa church, alam mo, may mga tao, hindi naman sa church, sa bahay o sa trabaho, na dumating ka sa punto na, anyway, wala namang nagtitake care Ano ba? Wala namang parang concern. Wala naman. Parang ganun. Why should I? Parang ganun. Attitude. Yung parang, bala kayo dyan. Kayo nga Ba't hindi yun Dapat meron tayong sense of responsibility that ayaw nyo. Sige, gagawin ko. An attitude that says, nobody appreciate anything you do. So, that in the end, sasabihin mo na, okay,
Huwag ko nang gawin. Tignan natin kung pag hindi ko ginawa, ano ang reaction mo. So, hindi siya maganda, puro siya kawalan. But, merong magandang response. Ito sa mga taong ito na gusto niyang maging gamit at maging pakinabang. The courage of vision is to say, kapag andyan kang, meron kang yung pangarap mo na maging blessing ka, maging blessing ka sa iba. Andun ka meron kang tapang ang tapang mo nanggaling dun sa pangarap mo. The courage of vision is to say, sabi ko to kanina, anuman ang mangyari, as for me and my house, we will serve the Lord. Ganda, Bahala na kung anong galawan ninyo, galawan dyan, anong nakikita ko, anong nangyayari sa paligid ko. But, hindi magbabago yung statement ko that as for me and my house, we will serve the Lord. So, ganda. So, andun ka, basta, ingatan mo pamilya mo, ano man mangyari, don't tell them anything negative, lalo na patungkol sa church, patungkol sa Diyos mo. Encourage them to serve the Lord. Kasi andun yung desire mo that ano man ang mangyari, we will serve the Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Anumang mga pagsubok, anumang mga dinadaanan, andun ka yung vision mo na magsasabing hindi siya sapat at He is not worthy to be compared with the glory of the next life. Alam mo ba yun, ito yung pinakabuod, yung pangarap, that in the end, alam naman natin na ang buhay matatapos, na yun na nga, sa mga may edad-edad na, hindi ko alam, I don't know about you, but medyo concerned ka, parang, Lord, matatapos na ba buhay? Kasi, ka na sa, edad na parang, alam mo ba yun, patapos ka na sa mga bagay-bagay. But, yun naman ang totoo, na ang buhay ay temporary lang. Lahat tayo ay matatapos. But ito yung pinaka-goal dapat Nag-preach ako ng mga nakaraan, panghinayangan mo, langit. Wala ka bang goal ng langit? Wala ka bang pangarap na makita ng mukhaan ang Panginoon sa langit, sa kanyang kaharian? Hindi ba? Yung sabi ko nga sa isang sermon ko, wala nang pinakamagandang nangyari sa buhay mo o mangyayari sa buhay mo yung makitaan mo o makita mo ng literal ng mukhaan ang Panginoon. Sige, palapakan mo, Diyos. Yun yung pinakamagandang vision at pinakamagandang goal na panginayangan mo na mamiss mo. Hindi mo makita. Kaya nga ito yung sinasabi ko, nang hirap, wala nang pinakamagandang pangarap ng isang Kristiyano, dapat yung dumating siya sa punto ng Lord, excited akong makita ka, Panginoon, na mukhaan. Ganda. So, hindi itong trials, hindi itong mga sitwasyon, hindi itong mga nangyayari nito, this is not, hindi pwede mo i-compare. Kasi sabi mo, stop that. Hindi yan ang pwedeng magpapapigil sa akin para hindi ako magpatuloy sa Panginoon ko. Meron akong goal. Gusto kong makahuntahan si Jesus sa langit. Ang ganda. Sige, palakpakan mo si Lord. Friends, gamitan mo ng mas malalim ng dahilan para magpatuloy ka. Dahil si Satan ay lahat ng troubles ibibigay niya sa iyo so that in the end, sabi niya sa iyo, kaya mo pa? Mag-quit ka na. Pero that in the end, pinakamahalaga yung hawak mo, sasabihin mo, hindi match, Satan, kulang yung mga bagay na ginagawa mo para ipagpapalit ko itong goal ko na gusto kong makasama ang Panginoon habang buhay sa kanyang kaharian. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, hindi ko alam kung ito yung ating dinidesire. Tingin ko wala talagang dahilan para magbago tayo ng lakad. Ano man ang nangyayari sa paligid natin, ano man ang ginagawa sa ng tao, hindi ko alam ang ebidensya na whatsoever na para sabihin siya, wala na. But that and then sasabihin mo pa rin, meron. Nakita ko na yan sa pangitain ko. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, God. Brothers and sisters, ito kasi tayo ay nabubuhay sa pananampalataya.
That faith is the food that vision live on. Kasi yung vision mo without faith, wala din yan. So, ito yung magsusustain, ito yung ano ba pwede, yung vision mo, yung pangarap mo, yung pangitain mo, yung pinapangarap mo, ang magsusupplement diyan, ang magsusuporta diyan, pananampalataya. That faith is the food that vision live on. Without faith, our vision will wither. Tutuyot. So, no wonder, hindi ko alam, sa isang banda, aminin man natin, hindi, dumadating tayo sa punto na para tayong natutuyong dahon, withered on the vine, that in the end. So, kasi, bakit tuyot ka na? Kulang ka na sa pananampalataya. Hindi na nasusustain yung vision mo, yung pangarap mo, because your faith ay nag-fade. Hindi niya na kayang supplyan, kaya no wonder, nagre-retract ka. Nagbabawas ka na. Dati ang laki-laki, sabi mo, pwede bang half na lang? Alam mo ba yun? Wala naman half langit eh. Walang half heaven. So, hindi pwede. O kaya sa mga pangarap sa buhay, dati gusto mong, example lang naman, gusto mong maging piloto. Because of your faith, nagpa-fluctuate ba yan? Yung faith mo? Dati din sabi mo, driver na lang ng tricycle. Trouble. Nawala yung pinaka-pangarap ng Diyos. Gundo. Because of that lack of faith. Ulitin ko po, without faith, our vision will wither on the vine. Matutuyot lang yan. Number 3, vision is the courage to do. Ganda, no? Vision is the courage to do. Merong action. Kasi andun yung pangarap at pangitain, gagawin mo kahit mahirap. At ito naman talaga pinakamahirap. Hindi naman talaga ganun kadali na gawin ng mga bagay-bagay, lalo na kung may kinalaman sa pananampalataya. But madali sa atin ang magsabi ng oo kapag okay ang lahat. Di ba? Hindi, hindi ko alam. Baka hindi mo ako nag-gets. Madaling mag-oo kapag lahat ay visible. Lahat order. Di ba? Madaling mag-oo. For example lang naman, sa church. May mga nagpo-full time sa church kasi, bakit? Malaki sweldo. May mga churches, malaki ang pasahod sa mga workers. Wala naman akong problema. And this church, pangarap ko talaga, yung mga full-timer natin, sabi ko, sige, walang problema. Pray tayo sa Lord kasi maraming ayaw na mag-full-time kasi parang tingin nila, pag nag-full-time ka, maghihirap ka. Hindi naman totoo yun. Bakit ba? Kung meron naman pagkakataon, bakit yung Diyos natin ay wala bang kakayanan? Kaya nga, hindi naman. Ilan lang naman kami mga full-timer sa church, but basta sinasabi ko sa kanila, maganda pangarap ng Diyos sa atin, huwag kayong mag-alala, huwag kayong, pwede ngayon na parang, but there is more than that. At yun na nga, sinasabi ko sa kanila na, basta, more than benefit ng mundong ito, kayang ibigay sa atin ng Diyos bilang mga full-timer. Hindi, promise, kasi pwede mong gawing statement para yung mga next generation naman hindi natatakot na kaya maraming ayaw magpastor, ayaw mag-full-time kasi nakita nila mga pastor, mga sapatos, butas. Mga damit, iba na ang putim na. So, parang ayaw nila, hindi nakaka-encourage. Bakit? Parang ini-model ng mga to But hindi yun ang totoo. Bakit ba? Hindi, siguro kanya-kanyang panawagan, but not in this church. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon. Magkakaroon kami ng mga workers dito. Lord, more than benefits. Bakit? Nagsiserve kami sa iyo. Nagsiserve itong mga tao sa iyo. So, basta, may mga ganon. But, ang sinasabi ko dito,
madaling mag-oo kapag ganun nga. Magpo-full time ako kasi how much is the salary? Kung double pa yan sa minimum, go. Pero kung sasabihin sa'yo, dito by faith ha, sa umpisa, walang sweldo. Pwedeng allowance siguro. O doon na ngayon ang usapan, mag-iiba ka ng statement. Yung oo mabilis, bandang huli, ay teka muna, magtatanong sa nanay, magtatanong sa tatay, magtatanong sa ate, magtatanong sa kaibigan, at lahat yan sasagot negative. O ba't ka nagtanong? Kasi ayaw mo. Kasi kung gusto mo, wala nang tanungan. And that is faith. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Hindi ko alam ano. Sige, nasa conclusion na ako. Tatapos tayo na maaga. Lahat tayo ay may panawagan. Lahat tayo ay may calling sa isang banda. Negosyante ka, sabi ko nga sa mga negosyo na dinededicate ko, sabi ko, uy, teka muna. Ang pagnenegosyo ay hindi puro pera ha. Sabi ko sa kanila. And this is ministry. Yung hindi ko makalimutan yung nagdedicate ako ng tubig Yun yung pinaka-memory ko na, although lahat naman, damit, may mga ganong experience ako sa mga dedication ko. Ang ganda ng mga illustration. Sabi ko, uy, ganda ng ministry mo. Ikaw ang magpapaganda ng mga tao. Magpapasuot ka ng mga damit. Isipin mo, sabi ko, kung wala kayo, ano itsura ng tao walang damit? And that is ministry. So, sabi ko, hindi lang pera yan. Kasama ka sa agenda ng Diyos, sa kanyang sistema dito sa mundo, at isa ka sa kanyang ginagamit upang punuan ang pangangailangan ng tao. Lalo na sa tubig, meron akong nai-dedicate na isang patubigan na magbebenta. Sabi ko, kung wala ka dito, mamamatay ang mga tao dito sa community mo. So, this is your first reason kung bakit ibinigay sa iyo yan. Ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ikaw ang magpapainom ng mga tao dito sa community mo. So, next, ano na lang yung pera? At least, of course, sabi ko naman, kasama naman yan. Bilis ka naman talaga ni Lord, but that is not your priority, yung magkano kita mo. Tingnan mo na, ikaw sa ba ako dito? So, lahat naman tayo, hindi man na kailangan mag-full time sa church Lahat naman tayo may gamit. But, husayin mo. Sabi ko nga pwedeng ito ngayon, maliit lang tong community na pinibigyan mo. Baka isang araw, sabi ko, supplier ka na sa buong city ng San Jose. Kasi napagkatiwalaanan ka ng Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, lahat po tayo ay may panawagan. Of course, as being Christian, of course, meron naman din tayong responsibility for spiritual. Na hindi naman lang tayo parang walang concern. Friends, sana ang prayer ko, pag nakakita ka ng tao, hindi lang tao nakita mo, kundi yung tao ay may kaluluwa. At magkaroon ka ng habag, lalo kung hindi pa yan born again, magkaroon ka ng habag na, teka muna, hindi pa to ligtas. At magkaroon ka ng pag-desire that God use me. Lalo kung friend mo yan o kamag-anakan mo yan, at yung pinaka-worst, nasa loob ng bahay mo, na never nakakita ng church, na dapat andun kang mag-umpisa ka na that in the end, gawan mo na ng paraan that maparinig mo si Jesus sa kanyang buhay. So that in the end ay magkaroon siya ng reason na sumama sa iyo pagkatapos at makilala niya ang Panginoon at magkaroon siya ng salvation nang wag siyang mapunta sa impyerno. So, ang laki ng responsibilidad, So, alam mo kung minsan yung mga tao na, alam mo kung tignan mo, sabi, mga impyerno na yan. Pero hindi mo na intindihan, sinasabi mo that in the end, sisingiling ka ng Diyos dyan. Ikaw pa lang nakakaalam na impyerno yan. Anong ginagawa mo? Never mo man lang na-mention ang pangalan ni Jesus dyan. Never mo man lang nasabi na, alam mo, si Jesus, mabuti, binayaran niya ang kasalanan natin. Ngayon, sasabihin mo, impyerno sila. But that in the end, kung yun nga, naisip ko, kung makakapagsalita lang itong mga taong ito, kung nandun na yun sa impyerno, hanapin ka talaga Sasabihin sa'yo, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ikaw pa lang nakakaalam na mapapahamak na ako at impyerno dulo ko. Never man lang kitang narinig na nabanggit mo si Jesus sa buhay ko. So, masisisi talaga tayo. At sobra ang sabi ng Bible, kapag ang tao nandun sa impyerno, magkakagatan ang mga ngipin mo doon sa sobrang hirap. At hindi ko alam paano natin to ina-absorb, lalo na kung mahal natin sa buhay, kaibigan, kakilala, na hinahayaan natin that, friends, siguro, ito yung time
that in the end, wala nang pinakamagandang isa sa goal natin that and then yung prayer mo, sinasabi mo that God, use me, Lord, to bring people sa iyong paanan. Gamitin mo ako, Diyos. Gamitin mo ako, Diyos. Lord, hindi ko alam sa trabaho. Sana, starting today, na magkaroon tayo ng responsibility. May goal tayo that God, at least, hindi ko alam at least meron ka, Lord. At least, itong goal ko. Lord, bago magtapos ang taon na ito, ay gusto kong makadala sa iyo ng 50 tao. Ano ba? Bakit? Imposible ba yun? Lord, gusto kong makadala, Panginoon. Daming upuan bakante sa church namin. Use me, Lord. At ganda lang kung meron tayong ganun, nakasama tayo dun sa burden. That in the end ay magiging answer prayer. Kasama kayo sa nagiging gamit para sa simbahan. Sige, palapakan niyo si Lord. Hallelujah. I think nasabi ko naman na. So lahat naman to mga pangarap dapat meron. Kasi bakit nga naman mabubornagin yung pamilya mo? Wala kang pangarap eh. But ang Bible, nangarap yan, sabi that in the end, naalala ko si Paul nung nag-preach siya sa isang gwardiya sa kanyang preso. At sabi ng Bible, na born again yung gwardiya niya. At biro mo si Paul, nasa loob na ng kulungan, pero ang iniisip pa rin niya, instead na magalit siya doon sa gwardiya, na kung titignan mo, ano ba itong gwardiya nito? Wala na itong ginawa, kundi gwardiyan ako ng gwardiyan. So, but that in the end, nandun siya sa desire niya that kailangan mo makilala si Lord. So, ang Bible nagsasabi nung ma-preach si Paul sa guard, so that in the end, yung gwardiya nag-declare that, sabi ng gwardiya, me and my house, pagkatapos sabi niya, we will serve the Lord. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sometimes parang pagdating sa ganitong usapan ay hindi tayo na masyadong interesado, pero gusto tayo balik ng Diyos sa ganitong klase ng atmosphere. Friends, that in the end, dapat si Jesus talaga ang sentro. Si Jesus ang nabibigyan ng kaluguran sa buhay natin. Hindi ko alam corny na ba ito ngayon na pag-usapan, lalo na kung nasa loob ka ng church, o nilang naman ito sa loob ng church, hanggang sa labas. That dapat si Jesus lagi ang sentro ng buhay. Siya ang sentro sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng John chapter 14 ba yun? That in the end, that He is the way, the truth, and the life. Siya ang katugunan. Chapter 14, verse 6. Ang sabi ko nga, He's the answer of all things. Pagkatapos, kapag inuna mo si Jesus. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Father, thank you. Saan ka man inilagay ng Diyos, tapos na ako ha. Saan man tayo inilagay ng Diyos, saan kanya man tinawag, do it. Siguro ito yung wag nating kalimutan. Do it for the Lord. Do it for Jesus. Nakakonek naman lahat yan eh. Nakakonek naman lahat yan eh. Do it for Jesus. Sabi ko nga, negosyante ka, driver ka, di ba? Minsan sabi mo, driver ka lang, but laki ng trabaho ng driver, laki ng responsibilidad. Hindi makakarating mga tao yan without you. So hindi ko alam saan man tayo tinawag ng Diyos. But dapat laging nakakonek ang Diyos dyan. God, oo, dito mo ako tinawag. Paghuhusayin ko to, Panginoon. Meron nga ako narinig na isang sermon, sabi, kung ikaw janitor, magkaroon ka ng goal, ng pangitain, magkaroon ka ng vision mo bilang janitor, na dumating ka sa punto na yung goal mo, ikaw ang isa sa pinakamagaling na janitor sa buong mundong ito. O, di ba? Pwede naman yun. Isa sa pinakamahusay, isa sa pinakamagaling na janitor. O, di ba? Ganda. Sige, palapakan mo sa Lord. So, ano ka man, saan ka man tinawag ng Diyos, make it your best for the Lord. Hallelujah. Magbibigay sa Kanya ng glory pagkatapos. Sige, tayo. Palapakan mo pa minsan ng Panginoon. Hallelujah.
Friends, whatever you do it for Jesus. That in the end, to God be the glory. Ganda lang, balik tayo dyan sa basic na yan. So that in the end, hindi lang maluwalhati ang Diyos, kundi tulad ng sabi ko kanina, magkakaroon ka ng pabor sa Diyos pagkatapos more than before. Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Can you worship the Lord today? Hallelujah. Sige, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. All together now we sing. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. One more time we sing. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. Yes, God. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Lord. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. God, Jesus, Jesus, your center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. You are the center, my God. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, we proclaim, we sing. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about. Come on, people of God. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, Lord. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about nothing else, Panginoon. Nothing else matters. Nothing in this world will do. But you, Panginoon, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. One more time. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. You're the center, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Lord, be the center of our lives, Panginoon. Sa buhay namin ito, Panginoon. Lord, Ikaw ang maging laman ng aming puso, aming isipan, ng aming mga labi, Panginoon, ang aming mata, aming pandinig, ang aming paglakad, Panginoon. Sige, Lord, Ikaw ang maging sentro ng buhay namin, O Diyos. At God, sige, Lord, dahil mo sa hapong ito yung aming napulot at ito yung aming dadalhin, O Diyos, sa lakarin namin sa iyo, O God. Salamat sa mga salita mo sa hapong ito, O Diyos. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito. God, we love you, we honor you.
In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon.